Magandang araw muli at welcome back sa ating YouTube channel. Pasensya na kayo mga ka-wonder at hindi tayo gaano nakaka-upload. Pero ngayon ay magdededicate tayo ng time para makapag-upload tayo ng mga videos araw-araw. Wonder Vlogcaster. Well, alam natin na ang channel na ito ay nakadedicate lang more on mga biblical insights, yung mga bagay na pinag-uusapan sa Biblia o sa mga history may kinalaman sa Biblia. Pero natagpuan ko at na-realize ko mga ka-wonder na dahil sa mga nangyayari sa ating bansa ay hindi dapat tayo nakafocus lang sa isang side. Kaya nga minabuti natin na ang channel na ito hahaluan natin ng mga usaping kaganapan sa labas at loob ng bansa. Lalong-lalo na yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil ito po ay nakasaad sa ating batas at lalo na rin sa Biblia. Bigyan ko po kayo ng isang verse bago tayo dumiretso sa ating topic ngayon. Na sinasabi sa Proverbs 31 verses 8 to 9, sabi roon, "Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all are destitute. Speak up, judge fairly, defend the rights of the poor and needy." And this channel, mga kaibigan, mga ka-wonder, at tayo po'y magsasalita para sa kapakinabangan o para sa boses ng ating mamamayan. Lalong-lalo na sa nangyayari sa ating bansa ngayon, katatapos lang po ng rally. It was supposed to be peaceful, pero nahaluan ng mga binayarang manggugulo. Kita naman natin sa mga videos, paano nila pinagwawasak yung mga stoplight na walang kinalaman, mga sasakyan na nanahimik, yung mga pinagpipaint nila yung mga walls, mga bridges. So doon pala may kita natin itong ugali ng mga taong ito na parang lawless. Anyway, tayo po'y magpapatuloy at ang channel na ito from this moment on ay halo-halo ang topic. Pero haluan pa rin natin ng katotohanan mula sa Biblia dahil yan po ang pinakamabisang impormasyon na may bibigay natin sa tao. So pag-usapan natin itong itong issue na challenge ni Marcoleta si Lacson patungkol nga dun sa interview na nangyari kay Lacson. Na interview siya ni Pinky Webb na tinanong daw si Senator Lacson patungkol ata ito sa mga kung sino yung mas may kredibilidad o yung mas may chance bilang maging state witness o pumasok sa Witness Protection Program o WPP kung tawagin. At ang sagot doon ni Senator Lacson ay si Bryce Hernandez na siyang ikinataas ng kilay ni Marcoleta. Ito panoorin natin mga ka-wonder bago tayo magbigay ng reaksyon. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. Ayan po, pumasok si Marcoleta dahil gusto niya raw mag-make ng clarificatory questions patungkol doon sa statement ni Lacson, Senator Lacson. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, okay, Mr. Chair. Go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity. Ito ayaw sana pagbigyan ni Senator Lacson dahil dapat na talaga marinig yung sinumpaang salaysay nitong si Alcantara na tauhan na isinulat niya lahat at doon yung moment na masasalaysay niya lahat pero na-interrupt ni Marcoleta dahil nga dito sa issue natin. Sabi ng iba baka diversionary tactic para maantala, hindi ko alam, pero tinanong niya lang itong part na to at pinagbigyan naman siya ni Senator Lacson. The impartiality and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion.
That I am is my not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. May kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Chair, may pahabol lang po ako kay Secretary Remulla. So yun po medyo nakasar si Senator Lacson dahil ini-insist niya ni Senator Marcoleta na dinggin yung kanyang question. No, dahil nga nagbigay ng prejudice dito si Senator Lacson na sinabi niya na si Bryce ang maaring maging entitled sa Witness Protection Program. Marami kasi nagsasabi na itong si Senator Marcoleta ay gustong-gustong maipasok ang diskaya sa Witness Protection Program. Pero bago mo maipasok ang isang tao sa Witness Protection Program, meron pong mga criteria, meron pong mga parameters dyan para ikaw ay makapasok sa programa na yan, yung Witness Protection Program na yan. Ngayon ang tanong mga ka-wonder, bilang pagsagot ni Senator Lacson, doon sa interview daw ni Pinky Webb, eto yung mga tanong. May mga tanong kasi na itinapon sa akin nasasagutin natin ngayon. Does Senator Lacson have the right to say it? May karapatan ba si Senator Lacson nung sinabi niya ito sa harap ni Pinky Webb? Ang sagot ay oo. Bakit? As a member of the Senate and a citizen, Lacson is protected by Article 3, Section 4 of the 1987 Philippine Constitution. Sabi doon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. So, this guarantees his freedom of speech. Nasa batas po yan. Kalayaan ni Senator Lacson na sabihin yung kanyang opinion. Allowing him to comment on public matters like ongoing cases na kinasangkutan o na mga kinasangkutan itong mga involved sa korupsyon. Especially if they are under legislative inquiry. Since Senator Lacson is part of the legislative inquiry, he is a legislator, and then based or out of his opinion, pwede siyang maglabas ng kanyang opinion. Additionally, if Lacson made a statement during a Senate investigation, kasi sabi ni Senator Lacson hindi niya naman daw sinabi ito during the session. Pero based on my research, na kahit pala sabihin, sabi dito, during a Senate investigation or hearing, he would also be protected under parliamentary immunity. Immune pa rin ang senador. Kahit sabihin niya ito sa loob mismo ng Senate investigation hearing. Ayon sa Article 6, Section 11 ng Constitution, a senator or member of the House of Representatives shall, in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, be privileged from arrest while the Congress is in session. No member shall be questioned nor held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. So it means that if Lacson said it during, kahit sinabi niya pa yan sa loob ng Senate hearing, ay hindi siya apektado dahil meron siyang immunity. He cannot be held legally liable for it. Malinaw po, mga ka-wonder. Pangalawa, does Lacson's statement have legal weight? Ngayon, ito naman, usapang legal. Meron bang bigat itong sinabi niya? Or may bearing legally? Ang sagot ay hindi. Not directly. While Lacson may have experience bilang PNP chief, kasi si Senator Lacson noong araw, na involved siya sa mga investigation, nasalang siya sa mga ganyan, kaya sanay na sanay siya, and might offer insight into witness credibility, yung kanyang experience, pero only the Department of Justice under kay Secretary Remulla lang, or the courts can officially determine whether someone can be admitted as a state witness. Sila lang po ang makakapagdesisyon, kung credible ba ang isang witness bilang maging bahagi o maging under ng Witness Protection Program. Dahil under sa Philippine law, particularly sa Rule 119, Section 17
of the revised rules of criminal procedure, sabi doon, a person may be discharged as a state witness if, sabi ron, there is absolute necessity for testimony. Absolute ba? Kailangan ba yung testimony niya? No? There is no other evidence. Kaya na nabanggit lang natin kanina, parang inuulit lang natin. The testimony can be substantially corroborated. The witness does not appear to be the most guilty. Inulit lang nga lang natin. And the witness has not been previously convicted of a crime involving moral turpitude. Ano? So these decisions are made by the prosecution with the court's approval, not by a senator. So yung sinabi ni Senator Lacson na kung ito po ay legally bearing ay hindi po, not directly. Pangatlong tanong, what might justify Lacson's opinion? Lacson may have formed his opinion based saan? Publicly available evidence testimony. No, doon niya binasihan yung kanyang sinabi na yung mga public evidence, no, yung available sa publiko na testimony. His own investigation or intelligence reports. Gaya nga na sinabi natin, sanay na sanay si Senator Lacson dahil dati siyang investigador for so many years. At ngayon siya ay legislator and they have been investigating yung mga cases in aid of legislation. Kaya sanay na sanay talaga si Senator Lacson. His law enforcement background giving him insights into credibility and witness utility. But unless he presents specific legal or documentary proof, it's still just an opinion, not ruling, kapag walang legal or documentary proof. So malinaw na po, mga ka-wonder. So kasi naririnig natin na galit ang taong bayan dito kay Senator Marcoleta, na tinatawag nilang Senator Marcoleta, dahil may narinig tayo na, I'm not sure, no? Ito po'y naririnig lang natin na humihingi raw ng 1 bilyon. Itong si Marcoleta dito sa mga Diskaya para proteksyonan siya dito sa loob ng Senado sa hearing, no? At tinatawag din siyang Marcobeta dahil siya po'y known as Duterte supporter, defender, ano? At hindi raw nito pinagtatanggol yung talagang kapakanan ng buong bayan, kundi ng Duterte lang. Yun po ang ating naririnig. Well, ikumpara natin si Senator Marcoleta, no? Sila Diskaya at si Marcoleta dito kay Zacchaeus. Kilala niyo ba si Zacchaeus? Si Zacchaeus po, mga ka-wonder, ay isang kilalang Bible character noon na siyang corrupt na tax collector. Siya po'y maraming dinaya at marami po siyang nakupit at nanakaw. So pag-usapan natin yung moral and public accountability na contrast dito sa dalawa. Bakit? Si Senator Rodante Marcoleta's opposition to Diskaya's returning what they allegedly stole has sparked public outrage. Galit na galit ng tao. Dito sa EDSA, nakita natin, galit na galit sila Vice Ganda, mura ng mura. Sigaw ng taong bayan, ibalik yung ninakaw. No? Ibalik yung ninakaw sa kanila. Hindi po pwede yung basta may imbestigahan lang o makalusot ka, maging state witness ka, wala kang accountability. Miss Ivana, bakit ka nandito? What do you want to make some noise for? Ang kapal na mga mukha ng mga magnanakaw. Ibalik nyo ang pera ng taong bayan. Amen. Ikulong na mga korap. Thank you, Miss Ivana, for being here. Walang nakukulong. Nagigigil na ako eh. Ano to? My day lang? Bakla, walang my day lang. Bakla. Galit tayo. Ibig sabihin, kung sino lang pa pwede dyan, kahit may ninakaw, gagawin yun. Kasi bakit hindi naman sila obligadong ibalik yung kanilang ninakaw? No? No? Because many see restitution. Ito po yung tinatawag na restitution na sinasabi ni Secretary Remulla na ibalik yung pera, no, na nakuha ng mga Diskaya. Kasi they are billionaires, no? They are billionaires. Returning what was stolen as a basic step forward justice and accountability. Sabi nga ni Secretary Remulla, this is a sort of test for your credibility or dun sa sincerity mo na ikaw talaga ay sincere, no? Na nagsisisi na maging bahagi ng pagre-resolve ng kaso at maging isang state witness or part ng WPP, no? At especially involved kasi rito, mga ka-wonder, yung pondo ng ating bayan. Galit na galit mga tao, sabi ng iba, kung makareact daw si Ganda, Vice Ganda. Mga kaibigan, malaki po ang sahod ni Vice Ganda. Isa po yan sa malaking magbigay ng tax.
Kaya po may karapatan siyang magalit ng gusto na i-demand na ibalik ng mga ito. Yung ninakaw, hindi lang puro my day, hindi lang puro kwento, wala namang nakukulong. Kaya galit na galit yung taong bayan na dapat may makulong at may pampanagot at maibalik yung pera. So si Zacchaeus, isang repentant tax collector na makikita natin sa Luke chapter 19 verses 1 to 10, si Zacchaeus na isang tax collector who cheated people out of money, na magkatapos niyang makilala si Jesus na umakyat pa siya sa sycamore tree, na talagang tiniis niyang umakyat sa puno na yon kahit yun ay punong-puno ng tinik. Para lang makita niya si Jesus, ganun siya ka-curious. No? Sabi niya, if I have cheated anybody out of anything, I will pay back. Alam niyo ba kung gaano kadami yung kanyang babayad? Ibabalik. Ibabalik niya hindi lang yung halaga. Ibabalik niya 4 times nung kanyang kinupit. Luke 19 verse 8 NIV version. Ano sabi ni Jesus? Ito ang araw ng kaligtasan. Today salvation has come to this house. Sinabi niya kay Zacchaeus na totoo. Yun po kasi yung sukatan ng totoo na pagiging pagsisisi, na inacknowledge mo yung iyong ginawang kalokohan. No, kaya yan po yung sukatan na ginamit ni Secretary Remulla na siyang tinatanggihan naman ni Senator Marcoleta na siyang ikinabubwisit sa kanya ng taong bayan. Kaya nga galit na galit sa kanya. No? So anong takeaways dito? Bago tayo pumunta sa iba pang mga komento nila Senator Raffy Tulfo, nila Senator Bam Aquino, nila Senator Erwin Tulfo na galit din, no? Na pumapanig nga kay Senator Lacson, anong takeaway doon? No? Si Zacchaeus, inadmit niya yung guilt niya. Yung Diskaya naman, allegedly involved in corruption. And Zacchaeus voluntarily wanted to return 4 times. While Marcoleta opposes the return. Ayaw niya yung restitution dahil wala naman sa batas. Oo, wala naman talaga sa batas. Pero mamaya pag-uusapan natin, out of morality, out of personal conviction, tama si Remulla na ibalik yung pera. Pero legally, it has no bearing. Pero sabi nga ni Secretary Remulla, iniutos daw ng Korte Suprema. Maaring iutos, no? Kasi prerogative nila yan bilang DOJ. Kung ano yung mga parameters na gusto nila na para maging part ka ng Witness Protection Program. No? And then, act of repentance restored his moral standing, while the Diskaya on their side, refusing restitution dahil kay Marcoleta, may deepen public distrust. Kasi yun nga yung sukatan na sinasabi ni Secretary Remulla, seen as a moral example of transformation. Sparks moral outrage naman sa side ni Diskaya when contrasted with biblical justice. So, hindi natin pahabain yung part na yun. In brief, Zacchaeus returned what he stole as a sign of sincere repentance. When leaders today's panahon natin na ang daming mga kawatan, mapababa man hanggang sa taas, rampant ang nakawan na seems to be a norm sa ating society, na kaya yung bansa natin pilit na pinababangon. Supposedly, sabi nga ng isang analyst, dapat nasa pangalawa na tayo. Dinaig na natin yung mga bansang nabanggit. Bakit mahirap pa rin? Dahil marami pong kawatan. Alam niyo po kayong mga kawatan, one day pag namatay kayo at hindi nyo ibinalik yung ninakaw nyo at hindi kayo nagsisi, tandaan nyo, mark my word, you will go to hell straight. And hell is eternal, walang katapusang buhay kumpara dito sa mundo. 70 years old, patay ka na, 80, 90, 100. Pero doon walang hanggan. At walang hanggan kang susunugin. Hindi namamatay ang kaluluwa doon, ha? Ang sinasabi dito, separation, hindi extinction. Your soul will be tormented day and night forever and ever. Basahin nyo yan sa Revelations. Kaya matakot kayo. Matakot kayo hindi sa pumapatay ng laman, kundi sa pumapatay ng kaluluwa at espiritu at laman ninyo. Kaya pakinggan nyo to, mga kawatan. So, sabi ni Senator Tulfo, panoorin natin mga kawander. Tapusin muna natin. Mr. Chair, di po ba sinasabi, is it true, pag ikaw po'y naging state witness, absuelto ka na po doon sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po. As a state witness,
hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, So ito yung sinasabi nating pag nag-state witness ka, kahit na napakalaki ng ninakaw mo, kasalanan mo, absuelto ka na dun sa mga ninakaw mo. So ito yung sasagutin, ano, kaya si Senator Tulfo, hindi naman siya lawyer guy natin, pero nag-research po tayo. I assume, nag-research si Senator Erwin at gusto niya lang for the sake of clarification. pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness, ay hindi ho sila mag-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair. May sinabi natin kanina may MOA between the DOJ at sa kanila na dapat hindi sila mag-violate. Mamaya makalalaman nyo mga ka-wonder, no, na kinontest nga ni Senator Marcoleta ito, no, na yung sinasabing restitution dapat after, hindi before. Pero sabi nga ni Secretary Remulla, if I'm not mistaken, it could happen before or after. So tuloy po natin mga ka-wonder. Na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matuto na po ang bansa natin. At hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. Yeah, Mr. Chair, Ito po patunay lang, ano, na sabi nga ni Magalong na ito yung magiging magandang ligasiya ni PBBM. Na nilabanan niya yung korupsyon, binangga niya. At kapag binangga mo yung korupsyon, maraming tatamaan. Maraming may kaalyado siya, maraming, of course, may hindi. Pero, sinabi niya, walang sisinuhin. So, kaya nga bumaba si House Speaker, no? Para imbestigahan na parang sasabihin wala siyang influence dyan para ito ay harangan, no? Makikita natin na pinakita ni PBBM yung pangil na laban sa korupsyon. Kasi bakit mga ka-wonder? Kasi itong korupsyon, ito ang pangunahing dahilan kung bakit naghihirap yung ating bansa. Yayaman yung mga korap, ang daming lang ari-arian, daming pera sa bangko, ang daming sasakyan, samantalang iba na mahirap lalong naghihirap. Panahon na. No, sabi nga nila, dapat itulad ito dun sa Singapore. Ano? Ito kay Singapore Prime Minister na naging mabagsik. Dapat to itulad doon. No? Pero may sarili kasing diskarte si PBBM. At ngayon, siya pa'y inaakusahan, no, na ikulong daw, nakasangkot, no, na sabi nitong si Chavit Singson lately, na biglang nagsalita, no, na sangkot daw si PBBM, na marami nagsasabi, na malamang kaya nagsabi si Chavit Singson, sabi ng ilan, hindi po ako nagsabi na yan, base sa mga naririnig natin, na malamang si Chavit Singson ay may tinatago. Sabi nga ni, sino ba itong kaibigan na nag-testimony dito sa isang channel, no, na bakla na ano siya, LGBT siya, no, na binara niya itong si Chavit na may kalukuhan diyan sa Ilocos Sur, pati itong Metro Walk na dinadamit niya. No, well, anyway, hindi natin muna papasadahan yan. Tutok natin dito na iyon po ang panawagan ni PBBM na marami po talagang matatamaan dito. Mas maganda yung pinakamataas, no, hanggang sa baba, putulin. No, sabi nga ng iba, sabi nga ni Vice Ganda, ibalik ang death penalty. Ako, if you were to ask me, okay sa akin. Sana wag na humarang itong mga humaharang dyan, no? Na ibalik na. Para matakot itong mga korap. Whether that would be deterrence or retribution, ano man yung dahilan nyo. Nagkakaroon ng mga debate dyan sa Senado. Kung ito ba'y deterrence or retribution, wala tayong pakialam dyan. No? Kung ano man dahilan mo, panakot man yan, o parusa man yan, o pagpipigil, we don't care. Basta i-reinstitute itong death penalty para matakot, no? Lalo-lalo na sa mga korap. Siguro kung sa mga korap lang ng issue, sige, apply natin. Kasi ina-excuse nila yung mga murder. Kasi nga, pag na-under na drugs, wala na sa impluensya ng katinuan. Na ang dapat resolbahin lang daw muna dyan, yung drug problem, which is tama naman. No, pero step natin,
unahin natin yung mga corrupt sa linya ng mga dapat isilya elektrika o malital injection. Tuloy po natin mga ka-wonder. Last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula nung simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Senator Bam, quick question for the Secretary. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera. Okay, lahat po, mga ka-wonder, lahat, walang sinisino. Sampulan na nga, no? Etong si Speaker na bunaba. Pero marami pa rin nagtatanong, ano pa rin ang ginagawa ni Saldico kasi siya ay nandun pa rin. Well, antayin natin kung ano yung mga susunod. Huwag po tayong manguna. Kasi hayaan po natin yung trust the process. Ngayon, kung hindi siya bumaba, no? At malakas ang ebidensya sa kanya, medyo magtanong po tayo. Tayo po, wala tayong kinikilingan. No? Hindi tayo kagaya nitong mga pinupoon yung mga Duterte na kahit malinaw na, parang mga kulto na. No? Basta, yun ang sagot. No? Hindi, walang angking talino. Sorry sa mga tatamaan, pero wala talaga kayong angking talino. Marami na mga Duterte supporters na namula ng isipan na kahit sila yung mga supporter ni Duterte, gaya ni Magno, no? Pero nakikita nila yung mabuting side naman dun sa kabila. Nila po yung pinapalakpakan. Hindi po yung puro pambabash. Kasi doon po nakahalata yung level ng intellect ng tao kung hanggang saan. Sa pool ang mga hindi intellected dyan at nanatiling bobo. Pakinggan natin itong tanong ni Senator Bam Aquino. Tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosoli talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Wala ho sa patakaran, pero isang test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong magsistate. So yan po, si Bryce Hernandez, if I'm not mistaken, sabi niya willing siyang ibalik. No? I think na ibalik na isang kotse niya at may susunod pa, may Ferrari yata o Bugatti o anuman po yung nabanggit niya, mga luxury car na ibabalik niya na sinabi niyang hindi niya pinaghirapan. At ito po follow up patungkol naman kay Alcantara. Kasi hindi natin alam kung makakapasok ito. Depende sa sasabihin ni Alcantara, no, kung makakapasok siya at hindi siya yung most guilty. At wala siyang record, yung mga nabanggit natin kanina. Witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. At doon sa usapin, kasama ba na sa usapin ng good faith, ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Hanggang sa kaya pong makuha sa testigo, yan po yung talaga mga gusto natin mangyari. Accounts and amounts. Opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa kanila. Kung di naman nila ibibigay, andyan naman po yung ating Anti-Money Laundering Council na pwede hong mag-freeze ng accounts. At yun lang po, papa-forfeit lang po natin sa Sandigan Bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginoong Alcantara ngayon na sasabihin niya sa pag-uusap? Po, tama yung magandang tanong ni Senator Kiko, yung accounts and amounts, no? At kung ano yung na-liquidate, na nalaman, na-assess, na ganito kalaki ang ninakaw mo, ito lang ibabalik mo, may paraan din po, no, na pwede nga ipa-freeze ito. Itong mga assets na, I think si Bryce na sabi niya na freeze na yung kanyang mga bank accounts. No, sabi nga ni Bryce Hernandez, depende sa i-account sa kanya o yung sasabihin sa kanya ng batas kung ilan o gaano kalaki yung dapat mong ibalik. At willing naman siya, kaya nga sinasabi ni Senator Lacson na si Bryce may credibility para maging part ng WPP. Tignan natin yung iba. Kasi kasama naman si Diskaya sa sinabi. Kasama rin si Alcantara at si Bryce. Ito mga one-sided lang kasi, yung mga madidilimang isip. Agad sila nagbibigay ng conclusion na parang naiitsapwera yung iba.
Pero lahat is entitled, no? Lahat. Depende sa qualifications, mga commander. Senator Pangilinan, you're limited to one question. Yes or no lang. Mamaya na lang tanghali. Oh, yes or no lang, Mr. We will ask. Meron pa silang may tanghaling session, may mga tanong pa. So pinapapigil mo na ni Senator Lacson itong si Senator Pangilinan, huwag mo na itanong, ano? Gusto niya kasi confirm kung papayag ba o meron si Alcantara na papayag din ba siya sa sinasabi na tinanong niya. Him, I think that he has signified his willingness to do that already. In a prior message to one of the contacts in the Senate. Sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Senator Marcoleta? Yan po, nag-nod ng head si Alcantara, showing his approval. No? Actually, before na kanina nag-testify siya, medyo naiiyak siya, na may mga pangalan siyang ibabanggit. Ano? Na natatakot siya kasi mas may hawak siyang susi kaysa kay Bryce. Kasi siya yung pinakamataas kumpara dun kay Bryce. Kaya ilalantad niya, pero natatakot siya para sa buhay ng kanyang pamilya, kaya humingi siya ng proteksyon. Provided na ilalantad niya lahat. Ano? Para maging qualified siya dun sa sinasabi nating protection. Thank you, Mr. Chair. Ito na, binigay na si Senator Marcoleta. No? I think may part 2 pa to na talagang pinasok niya yung tanong niya kanina kay Senator Lacson, yung patungkol sa prejudice. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung... Kaya nga po na sinabi natin mga ka-wonder eksakto sa sinasabi ni Secretary Remulla, ning restitution nga naman, wala sa batas. Pero when it comes to moral, no, na ibalik, hindi lang po kasi nalilimit doon. Yan po yung sinasagot ni Secretary Remulla. Wala nga sa batas. Yung requirements for admission to the witness protection, ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of the law? No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, nakaside kasi, very dogmatic si Senator Marcoleta sa batas, no? Pino-point out na nga ni Secretary Remulla na hindi lang po yan ang pinagbabasihan nila. Although restitution is not part of the law, but morally, sigaw ng taong bayan, no? Pera ng taong bayan yan eh. They speak of morality na nabahiran itong mga corrupt na official, no? Na ibalik yung kanilang pera. Yun po ang pino-point out dito ni Secretary Remulla na pinagdidiinan naman ni Senator Marcoleta yung batas. Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test
Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am And operating... the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm allow me. operating from the Senator from Marcoleta, the kindly allow vantage the point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Sir, Mr. we are Secretary. operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me, but I respect your opinion, sir, and we will carry out. Hindi magi-give in o magi-give up si Secretary dahil yan po yung sigaw ng taong bayan. Hindi lang ito ganun kasimple. Billion. Pag sama-samahin mo yun, baka mamaya umabot ng trilyon. Yung mga kinurap na pera na maaaring maitulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am not country needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. the It provision of is law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Senator Rafi. Yeah, Mr. Chair, Sabi niya kung meron man. Kung meron man daw na ibabalik. Well, tuloy natin bago ako mag-comment ulit mga ka-wonder. Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera. Ito mga ka-wonder, honestly, obviously, sumaside si Senator Rafi, later on yung kapatid niya si Senator Erwin. And after nito, magbibigay po tayo ng final opinion natin, no? Kung bakit, ano yung bearing ng mga sinasabi nila. Para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill, yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Mr. Chair, there's Yes, also, Senator. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Ito, last two comments from two good senators, yung magkapatid, Senator Rafi at Senator Erwin Tulfo. No? Actually, sa sagot nila mga ka-wonder is talagang sinuportahan nila yung opinion ni Secretary Remulla. No, pakinggan natin mga ka-wonder bago ako magbigay ng last opinion ko bago tayo magtapos. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Well, yan po yung komento na pagsuporta ni Senator Erwin at saka ni Rafi. No, may bearing ba yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo nung ni-rebuke niya itong
si Senator Marcoleta, no, na itong diskaya nga dapat ibalik yung restitution na sinasabi, although it is not in the law, no, yung restitution na pinag-awayan kanina ni Secretary Remulla at saka ni Senator Marcoleta. Pero ibig sabihin niyan, mga ka-wonder, ni sinasabi kasi ni Senator Raffy na the people are higher than the Constitution. Essentially meaning that the will of the people should take precedence over strict technicalities or legal loopholes. Ang batas, ang Constitution actually is no one is above the law. So pagdating doon sa part na yun, mas mataas sila kaysa batas, medyo hindi po ganun ka totoo. Pero ang pinapoint kasi rito ni Senator Raffy ay hindi yung batas, no, at compared doon sa tao, batas versus tao, hindi po yan pinag-uusapan doon. Hindi yung technicalities o yung mga loopholes, kasi yung batas natin, aminado naman tayo, maraming mga loopholes, no? Pero hindi po yan ang point ni Senator Raffy. Ang point ni Senator Raffy, mga ka-wonder, kung ang pinag-uusapan natin is moral and democratic sense, na ang daming pinagnanakaw sa ating bayan at patuloy na nagdarahop ang ating bayan dahil sa mga magnanakaw ng mga politiko at mga involved pang mga tao, ang sagot dyan is yes. May point po si Senator Raffy. Bakit? Una, democracy is founded on the will of the people. Hindi lang yan mere law or constitution na basta lang naitatag para saan. Diba? Tao ang nag-found ng constitution. Democracy is founded on the will of the people. The Constitution itself begins with we. Naalala nyo yung sinasabi ron sa preamble? We, the sovereign Filipino people, no? Sabi ron, so the people are the source of all legitimate power and laws are created for their benefit. Hindi create yung people para sa law, kundi create yung law para sa tao, for their benefit, no? The people are the source of all legitimate power. The laws are created for their benefit and protection, not to shield wrongdoers. Pangalawa, public clamor, gaya ng naririnig natin, nasabi, ibalik, no? Tama na, sobra na, ibalik yung mga ninakaw. For restitution is justified, no? Yung just restitution na sinasabi ni Marcoleta na wala sa batas ay nadja-justify po, mga ka-wonder. Bakit? In case of corruption, gaya ng nangyayari, it's common sense. Common sense na lang, sabi nga ni Senator Tulfo, na kailangan mabali kung kinakailangan, no? Baliin. Sabi nga, in every rule there is an exemption. So let's say this is an exemption, no? And moral justice, that stolen public funds should be returned. Yan pong sigaw ng taong bayan. And if a law technically doesn't require restitution, or which is, sabi naman ng law, wala yung restitution, then the law itself is unjust if we will talk about moral. Okay? The law, therefore, stands as an unjust. Kaya, and public demand can push for reform. Kailangan nating i-reforma yung ating batas. Kung ganyan pala, dapat pala i-amyendahan natin. Yan nga yung sigaw ng taong bayan na nakakaintindi, na may concern, no? Kaya gusto ng iba i-chat-chat, no? Charter change, baguhin ang Constitution. So may point po talaga, mga ka-wonder, na I think it's time na baguhin natin ang ating batas, no? Na para sa benefit ng tao, hindi ng iilan lang. Pangatlo, sabi ron, Tulfo is voicing the moral outrage of ordinary Filipinos. His statement reflects moral authority more than legal authority. And in a democracy that matters. What matters to us as a democratic country? Na minsan yung batas sinasalaula na lang ng tao. Ginagamit nila bilang shield para sila'y maprotektahan. Kawaway mararita, yung mahihirap, no? Nasabi nga nila, ang batas is para lang sa mayaman at hindi sa mahirap. Patunayan natin yan. No? Sabi rito na ang boses ni Senator Tulfo ay para sa mga ordinary tao. He speaks of moral authority. Na yes, kung ang pinag-uusapan natin morality, yan po ang ibig niya sabihin. Pero sinasabi nga natin kung ito po'y legal, na gaya ng sinasabi natin kanina, na gaya ng pinag-uusapan kanina, oo, hindi. Legally, hindi. But the Constitution is the supreme law
of the land, no one or not even the people can act outside the Constitution. Even if millions demand something, due process pa rin ang susundin. The rule of law must be followed. Yun pa rin kasi no one is above the law. Yan yung ating Constitution. That's what protest rights even in unpopular situations. And then restitution must be grounded in law. Gaya nga ng sinasabi ni Senator Marcoleta, for someone to be forced to return stolen assets. Wala po sa batas. There must be a court ruling. Sabi ni Secretary Remulla, kung hindi ako nagkakamali ng pagkakadinig, inuutos din ng korte na ibalik yung pera. A plea bargain or a legal process for asset forfeiture or recovery. Without that, it becomes mob rule, not democracy. So yun po yung sa side ng legal. Pangatlo, dangerous precedent. If we say the people are above the Constitution, it could justify violating. Mas mataas yung tao. Medyo meron siyang dilemma on the negative side. Rights, ignoring due process, or bypassing laws in the name of popular will. That's what popularist authoritarianism often does. So hindi po pwede yung mas mataas yung tao sa batas. When it comes sa democratic o yung clamor o yung mga issue na ganito na pera, let's consider moral. I'm not saying na mali si Senator Tulfo, pero dun lang sa part na yun na no one is above the law. So, balikan natin, ito yung magandang sinabi ni Senator Tulfo na I think tama yung sinabi niya na pwedeng baliin when it comes to certain situation like yung nakawan. No? Senator Tulfo is morally right to demand restitution, especially in the face of obvious corruption and public anger. Galit na galit ang taong bayan, mga ka-wonder. Pinagwawasak, nilabas yung galit. May mga nasaktan, ewan ko kung may namatay, may mga sugatan, may mga na-damage, may mga kawawang tao na naghihirap. At ang sigaw, ibalik yung ninakaw. No? So ano doon? If the law is lacking, it must be changed, not ignored. We're not saying that you ignore the Constitution. Kung kulang, anong dapat? Palitan or i-improve. In conclusion, mga ka-wonder, Senator Tulfo's statement reflects the people's cry, pro-democracy, for justice. And he is right to pressure public officials to be accountable. Tama yun. Tusugin sila, i-pressure sila. However, the Constitution must still be upheld. Even when it feels slow or imperfect, if current laws don't allow restitution, then lawmakers, sino ba yung mga lawmakers? Itong mga legislators. No? Kasi the Supreme Court is not the lawmaker. They are to interpret the law. Including Tulfo and Marcoleta must work to change them, as we believe the Constitution or the law has holes. Therefore, not to be ignored, but to be improved. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder, kung anong opinion mo. Mag-comment down below. At please don't forget to give me a thumbs up para i-recommend ni YouTube ito sa iba pa at marinig nila yung ating mga pinag-uusapan dito. And don't forget to share this video para malaman ng iba at makapagpatuloy po tayo bilang suporta sa aming mga content creators. And please subscribe po para sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless. Wonder Vlogcaster.